Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan. Kaya ko sinabi sa inyo, na walang makakalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal na Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kariboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kanino po umiikot ang inyong mundo? Sino ang pinakasentro ng inyong buhay? Mga kapatid, narinig po natin ang makapangyarihang pahayag ni Simon Pedro sa ating ebanghelyo. Sinabi niya, "Panginoon,
Kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at natitiyak naming kayo ang banal na Diyos. Ito po yung sinagot ni Simon Pedro pagkatapos siyang tanungin ni Jesus Nazareno, pati ang 11 apostol, kung aalis at tatalikuran din ba nila si Jesus Nazareno. Kung inyo pong narinig ng mabuti, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Bakit po? Kung inyong mapapansin, sa loob ng 4 na linggo, ipinakilala ni Jesus ang kaniyang sarili bilang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Ang mga Hudyo nadismaya sa pahayag na ito ni Jesus Nazareno. Hindi sila makapaniwala dahil literal nilang tinanggap ito. Para sa kanila, paano nila kakainin ang laman at katawan ni Jesus at paano nila iinumin ang kaniyang dugo. Kaya para sa kanila, sa mga pahayag ito ni Jesus Nazareno, literal ang kanilang interpretasyon at dahil dito, hindi na sila sumunod kay Jesus at nag-iba na sila ng kanilang landas. Sa araw na ito, maganda pong pagnilayan kung hanggang ngayon nananatili ba tayong tapat at nagmamahal sa Diyos. Mahirap pong mahalin ang Diyos kung unang-una wala tayong kaugnayan sa Kaniya. Paano po natin sasabihin na tayo'y tapat at nagmamahal sa Diyos kung unang-una hindi naman tayo marunong magdasal? Kung hindi naman tayo nagsisimba at hindi natin tinatanggap si Jesus sa banal na komunyon? Kung hindi naman natin siya naaalala sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay at pagmamahal sa ating kapwa, paano po natin masasabing nagiging tapat tayo at minamahal natin ang Diyos kung ang inuuna natin sa paggising sa umaga ay ang ating mga gadgets at mga social media account? Paano po natin masasabing minamahal natin ang Diyos kung takot naman tayong pasanin ang krus ng pagsasakripisyo at pagmamalasakit sa higit na nangangailangan? Paano po natin masasabing nagiging tapat tayo sa Diyos kung ang laman naman ng ating puso't kalooban ay kainggitan ang tagumpay ng ating kapwa? Paano natin masasabing mahal natin ang Diyos kung ginugugol natin ang ating oras at panahon sa pagpapayaman sa mundong ito, sa ating propesyon, sa ating mga hanap buhay, at sa ating mga negosyo, at maging sa ating mga pansariling karangalan at katanyagan? Mga kapatid kay Kristo, madaling sabihing minamahal at nagiging tapat tayo sa Diyos, subalit mahirap ipakita na tunay tayong nagiging tapat sa Kanya. Alam po ninyo, sa atin pong makabagong panahon, tila baga nilalayo tayo ng teknolohiya at modernisasyon upang hindi maramdaman ang pagmamahal ng Diyos.
pilit tayong nilalayo ng puwersa ng kasamaan sa pag-ibig na inilaan sa atin ng Diyos. Subalit lagi nating tatandaan, anumang pilit ng kasamaan, hindi magtatagumpay ito. Pilit na magsusumiksik ang liwanag ng Diyos upang magtagumpay at maging tanglaw ng ating puso. Kaya nga napakaganda ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Unang-una narinig natin sa unang pagbasa na nagpahayag si Joshua sa mga lipi ng Sikem na tanging ang Diyos ang totoong Panginoon, at nagpahayag naman ang mga tao ng kanilang tapat na pagsunod at hindi pagtalikod sa Panginoon. Ganito din ang tema sa ikalawang pagbasa, ang paalala ni Apostol San Pablo na maging tapat ang mag-asawa sa isa't isa, gaya na lamang ng katapatan ni Kristo sa ating simbahan. Kaya nga masasabi natin, walang tapat na lingkod ang pinabayaan ng Diyos. Walang nagmamahal sa Kanya na hindi niya inaruga at kinupkop. Lahat ng naging tapat at nagmamahal sa Diyos, pinagpapala niya ng lubos. Mga kapatid kay Kristo, sa kabila po ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng pagiging mahina at marupok natin, sa kabila ng napakaraming katanungan sa mundong ito, piliin pa rin po natin na maging tapat sa Diyos. Uulitin ko po, sa araw-araw, piliin po natin na tayo'y maging tapat sa Diyos. Huwag po nating tatalikuran ang ating Panginoon, at huwag po nating titipirin ang ating pagmamahal sa Kanya. Dahil ang pagmamahal, hindi ito tinitipid. Ang pagmamahal, ibinubuhos at ipinaparamdam, upang sa pamamagitan nito, tayo ay makilala bilang tunay na alagad ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.